po, andito ang yun ng maliit na lingkod. Kagaya ng dati. Inyong matatagpuan dito sa programang ito ay ang mga utos ng ating Panginoong si Isaw Ama. Ito mga kapatid ay mahalaga para sa atin na naghahangad ng kalinga ng ating Panginoong si Isa o Ama. Dito sa huling araw, napakahirap ng ating katayuan ngayon. Lalong lumalala ang sitwasyon natin, ang ating pamumuhay dito sa sanglibutan natin ginagalawan. Yung ano nga pala mga kapatid, may nabanggit ako nung nakaraan, hindi ko lang matandaan kung anong part yun. Yung malaking rally na nabanggit ko ata ay October ata yun, October 30. November 30 pala yun mga kapatid. Kuan lang natin, itatama lang natin. Parang naalala ko October 30 ata yung malaking rally na magaganap dito sa ating bansa. November, i-correct lang natin mga kapatid, November 30. Sa mga dito lang nanonood at nakikinig. Yung iba hindi naman lahat ay nakikinig o nanonood ng mga balita. May malaking magaganap na mga kapatid, rally at yan ay kalooban ng ating dahil dito sa huling araw siya ang masusunod mga kapatid, ang ating Panginoon si Isaw. At bago tayo madako sa ating sa sintro ng ating programa, maliit na programa mga kapatid na ibinaba ng ating Panginoong si Isaw Ama dito sa lupa, dito sa huling araw. Bago natin ipagpatuloy sa inyong lahat mga kapatid na walang sawa na palaging nakikinig sa programang ito ng ating Ama. Saan man kayo naroroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainawang lahat. Siya nawa at siya nawa. At ngayon nga mga kapatid, patungkol palagi ito sa sa mga nangyayari, nagdaan, kasalukuyan, at mga mangyayari pa lang mga kapatid. Ito ang laman ng ating palatuntunan ito. Ito para sa ikabubuti. Dahil kaya ako sinabi na ito sa ikabubuti ng lahat ng mga nakikinig sa programang ito. Ito'y wala dito kasinungalingan mga kapatid. Kung yung mga nagdaang panahon tayo ay napalibutan ng mga kasinungalingan, lahat ng mga pangluloko ay naranasan at ginagamit pa nga yung pangalan ng Ama natin sa langit. Yun yung pinakamalaking puhunan nila sa pangluloko mga kapatid. Kaya pati itong katotohanan na ito naapektuhan. Siguro sa inyo mga nanonood dito at nakikinig, sasabihin nyo, baka isa na naman yung kaloko, scam na naman yun. Dahil kita nyo yung mga napanood nyo, mga nakaraan mga kapatid. Mga mayayaman na mga founder ng mga relihiyon.
lalong-lalo na sa parting yan ng Mindanao. Hindi naman natin minamaliit ang mga taga Mindanao dahil kagaya din natin yan na tao. Mga kapatid natin, linikha din yan ang ating ama, kagaya natin. Ang problema nga lang, mayroon yung taong mga matatalino na kayang-kayang mangloko ng kanilang kapwa at ginagamit pa nga ang pangalang Ama sa langit. Ginagawa nilang puhunan para sila ay guminhawa ang kanilang pamuhay at ang kanilang pamilya. Hindi nila inisip yung kapakanan ng kanilang mga miyembro. At tayo naman, ng mga nakikinig at naniniwala sa kanila, hindi natin sinusuri. Sana matuto tayo na alamin yung katotohanan sa sarili nating kaisipan, mga kapatid. Huwag tayo magbabatay. Huwag nating gagawing asahan. Huwag gagawin nating unan yung kanilang mga salita, yung mga salita ng ating kapwa. Meron ito, mga kapatid, meron ito. Dito mo malalaman ang totoo. Kung ano talaga ang dapat gawin, dapat salitain at dapat kainin ng tao. Dito mo malalaman ang tunay, mga kapatid, sa banal na kasulatan. Ngayon, ay problema lang. Hindi lahat ng bumabasa ng banal na kasulatan ay binigyan ng ating Ama ng pangunawa. Mayroong nag-iisa na tinuturo dito sa banal na kasulatan kung sino ang dapat ninyong pakinggan at paniwalaan, mga kapatid. Kaya nasa inyo rin lang naman ang kung tayo ay sinasabi natin na may mga mangluloko, may mga sinungaling na mga pastor, tagapagturo ng kasinungalingan. Maraming ganun. Maraming nagsasabi ng mga mangluloko kayo, mga sinungaling. Paano natin maiiwasan yung mga mangluloko, mga kapatid? Ano ang dapat natin gawin para tayo huwag maloko? Para huwag tayong mabiktima ng mga kasinungalingan. Anong dapat natin gawin? Sa banal na kasulatan, mga kapatid, ituturo sa atin kung sino at nasaan yung katotohanan. At sa inyo na matagal nang nakikinig at nanonood sa programang ito, alam niyo na kung sino yun. Dahil paulit-ulit ko itong binabanggit. Kung sino yung dapat pakinggan. Kung ano, kung sino ang nagsasalita na dapat tanggapin o sundin yung mga iniuutos na. Dapat lang natin itong paniwalaan. Tayo naman naghahangad ng kaligtasan at kapayapaan ng buhay, mga kapatid. Sana malinaw sa inyong pangdinig dahil ang programang ito, ang ilaw ng sanglibutan, na ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Part 8 na tayo, ikawalong bahagi na tayo, mga kapatid. Simula nung sinabi sa atin ng ating Panginoong si Isa sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo na ganun ang ilagay ninyong pamagat. Siya po nagtuturo dito, mga kapatid, hindi po ako. Yung nagsasalita sa harap ninyo ngayon ay ako, ngunit yung inyong naririnig ay Espiritu Santo, mga kapatid. Hindi ko ito mga salita. Ito'y salita ng ating Panginoon si Isawa. Inuulit ko, ito'y hindi sa akin. Salita lang ang inyong maririnig. Pero yung laman ng salita, yung espiritu ng salita ay sa ating Panginoon si Isawa.
Dahil kung ito'y sa akin, inasimbol ko lamang. Wala sana akong pinanghahawakan o wala akong katibayan na ipapakita sa inyo ng mga salitang ito'y sa akin. Kung ito'y sa akin lang, kung asimbol ko lang ito, wala akong maipapakita sa inyo. Dahil may pinapakita ko sa inyo mga ebidensya, mga dapat sabihin kung saan nang nakasulat. Kaya malinaw na ito hindi sa akin. Dito sa huling araw, mga kapatid, tinuturo ng banal na kasulatan kung paano tayo hindi maluloko. Yung mga nagsasabi na ang kaligtasan daw ay nasa pagpasok sa kanilang relihiyon. Mali yun, mga kapatid. Ang kaligtasan ay nasa pagsunod ng buong kautusan ng Ama. Hindi sa pagpasok ng relihiyon. Kahit anong lahat ng relihiyon pasukin mo, kapag wala doon ang utos ng ating Ama, wala pa rin kaligtasan, mga kapatid. Inuulit ko, sa pagsunod sa utos ng ating Ama ang kaligtasan. Siya nawa. Wala sa relihiyon o kung sino-sino mga pastor, mga kapatid. Pagsunod ang importante. Paano masusunod? Kailangan mayroon kang papakinggan. Mayroon kang dapat pakinggan na dapat pagkunan ng mga dapat gawin. At yung mga sinungaling naman dito sa panahon ngayon, mag-isip-isip na kayo. Dahil walang lihim na hindi nabubunyag, sinasabi ko sa inyo. Lahat ng mga itinatago ninyo na mga kalukuhan, maglalabasan yan. Yan nga, nagsisimula na eh. Diba? Alam niyo, ako'y natutuwa sa ganitong nangyayari. Lahat ng mga kabulukan na ginagawa ng mga may pinag-aralan, kaya man din ang nakakapang lumok na nangyayari. Dahil marami ang umaasa sa aral na siyang makakapaghango sa atin sa kahirapan eh. Kailangan mag-aaral ka eh. Kakadaming mga lupa, bahay, mga alagang hayop, mga kalabaw na yan, nabibinta para lang makapag-aral ang mga anak. Diba? Yan yung kalakalan eh, yung nangyayari. Pag wala kang pinag-aralan, kulilat ka. Diba? Yan yung pananaw nung una. Pero ngayon, pinapahayag ng mga nangyayari, mga kapatid. Kapag may pinag-aralan ka, mas malaki pala ang kasalanan mong nagagawa. Katulad yung sinasabi ko. Yung mga matataas ang pinag-aralan, mas malalaki ang kasalanan na nagagawa. Tingnan nyo, sino yung mga viral ngayon? Viral, ang tawag nila dun eh. Yung mga kurakot na naglabasan ngayon, ang dami. Ay wala atang maiiwan eh. Wala atang maiiwan din sa ano, ng mga opisyal, dahil sa gobyerno. Ay lahat. Parang lahat lumalabas eh. Lahat sangkot. Yan sa anong nangyayari niya sa ano, DPWH ba yan? Lahat sangkot. Kanya-kanyang tanggi. Turuan. Kanya-kanyang turo, kanya-kanya ding tanggi. Na nakapagtataka, bakit sila nagsisiyama ng higit sa kanilang kinikita? Yun yung mga question, yun yung mga tanong ngayon. Anong nangyari? Saan nang galing yung mga kayamanan nila, samantalang yung sweldo nila ay ganun lang. Ba't naglulupo? May mga sariling mga helicopter.
may mga sariling eroplano. Mga sasakyan nila, isang piraso lang, umaabot ng 40 milyon. Wala ka nakakita ng ganun. Kayamanan. Samantalang ang ating bansa ay mahirap. Mahirap na bansa, itong ang bansa natin Pilipinas. Pero wag ka, yung mga opisyal ng gobyerno, may isang sasakyan, ay ang sasakyan nila ay mahigit atang 70 na sasakyan. Ay yung isa lang doon, 40 milyon ang halaga. Aba, ganun ba ang paghihirap ng mamamayan ng Pilipinas? O ngayon, napag-isip-isip ng mga taong bayan, napakarami na naghihirap, kakaunti lang. Kakaunti lang yung yumayaman, samantalang yung kayamanan ng kakaunti na yun, kung ipapamahagi, abay giginhawa lahat. At yung ikinagiginhawa nila, nung kakaunti na yun, iilan, ay galing sa mga naghihirap, mga kapatid. Yan yung pinanghihimutok ng ating mga kababayan. Yan yung kanilang gaganapin na rally sa itong November 30, linggo pala yan. Linggo bagsak yan. November na tayo ngayon mga kapatid. Ngayon ay Pizza 1. At Sabado ngayon, taong 2025. Nasakop na tayo ng buwan ng malaking rally. Napakalaking rally daw ito. Kaya ito pinaghahandaan, 2 buwan na pinaghahandaan. Sabay talagang malaking puwersa to. At ito ay kalooban ng ating Ama. Dahil marami yung mga mayayaman, may mga pinag-aralan na hanggang sa kaso lang, hanggang sa hanggang sa hearing lang. Walang nakukulong. Yung mga opisyal na yan. Mabuti nga yung mga pastor ng relihiyon, mga sinungaling, may nakukulong. Pero pag opisyal na ng gobyerno magkaroon ng kaso hanggang sa hearing lang. Di ba? Bakit ganun nangyayari? Dahil ba magkakadugtong, magkakaugnay, magkakasabwat? Ay walang nahihiwalay walang natatanggal di ba? Walang napuputol Hanggat walang nakukulong yan sa mga nangyayaring yan, ibig sabihin magkakadugtong sila. Yan, magkakasama Paparehas pa rin laya May kaso at yung nagkaso at yung ikinaso parehas laya. O di ba? Magkakaugnay sila. Kaya yan ang yan ang dagdag na naman na pasakit na mangyayari sa ating bansa. Sabi nga ng ating Ama, yung mga itinagong yan na mga matagal ng pangluloko sa atin, inilihim, sabi ng ating Ama, sa huling araw ay inyong mauunawa. Lahat ng bagay na natatago, kaya yan natago, kaya yan nalihim, dahil kailangan ilabas. Ano ba linalabas, mga kapatid? Di ba yung nakatago? Walang lihim na hindi mabubunyag, mga kapatid. Dahil yan ay salita ng atin. Huwag ka nang magtatago ngayon ng kung ano mga ililihim mo na yung mga gawain na yan, mga pangluluko. Huwag mo nang gawin dahil panahon ngayon ng paglalabas ng katotohanan, mga kapatid. Araw ng katotohanan ngayon. Hindi natin pwedeng kontrahin kung ano ang hatol na itinakda ng ating Ama dito sa lupa. Dahil nakasulat, mawawala ang mga makasalanan sa lupa. Malilipol lahat ng masasama. Ay ang pagsisinungaling na yan,
yan ay kasama ng mga makasalanan. Yung sinungaling, ika nga no, isang mangbabata sa ito. Yung sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Hindi yan naghihiwalay, yung kasinungalingan at ng pagnanakaw. Ay napakagaling na artista yan, yung mga sinungaling na yan. Yung sinungaling, magaling magnakaw. Akala mo napakabait. Pagkausap mo, akala mo yung yung tupa na napakaamo. Pero magnanakaw pala. Hinahangad niya yung tiwala mo eh. Sa paraan ng kanya pakikipag-usap sa'yo, napakalambot, magsalita. Kung kumilos, napakahinhin. Pinapasakay ka niya para doon sa likod mo, hindi mo mapapansin na tinataga ka na pala. Dinadaya ka na. Titiwala ka dahil mabait eh, magsalita. Mahinhin, kumilos. Pero pailalim yung plano niya sa'yo. Ay hinuhukay na pala yung lakas. Bigla ka na lang malalaman, bigla ka na lang babagsak. Ay wala na pala yung mga ugat mo eh. Kumbaga sa punong kahoy, hinuha na niya lahat ng ugat mo. Na kumangin lang ng kaunti, bagsak ka. Wala ka ng lakas. Ganyan yung plano nila sa gobyerno. Kinukuha nila lahat ng mga pundo, lahat ng mga budget. Ay, pagdating nga naman ng panahon, sila yung malakas, yung bansa ay mahina. Samantalang dito sila lang nakatira sa ating bansa. Gusto nilang pahinain. Yung mga flood project na yan, ang tawag na. Flood control. Yung pagkontrol sa mga baha na yan. Yan yung isang ngayon, problema. Yan ay pinapakita lang ng ating ama yan, mga ganyang mangyayari. Dahil yung pagbabago nga ang kailangan. Para mabago, mawala na yung mga ganyan. Hindi nalabas. Pero yung maniwala kayo, hindi mga kapatid. Yung mga sinungaling na yan, yung mga magnanakaw na yan, sinasabi ko sa'yo, napakakapal ng mukha ng mga yan. Hindi ang mga marunong mahiya. Walang kahihiyan yung mga yan, sinasabi ko sa'yo. Kaya nila nagagawa yan eh. Dahil kung marunong silang mahiya, hindi nila yan gagawin. Alam nilang ibubunga eh, ng kasinungalingan eh. Kasalanan. Ang bunga ng pagsisinungaling ay kasalanan. Kaya yan ang dapat natin malaman. Huwag na natin silang tularin. Dahil sinasabi ko dito sa huling araw, walang lihim na hindi mabubunyag. Ay yung kaligtasan eh, hindi makapuhap nun eh. Ha? Ilang taon na naghahanap ng kaligtasan, kapayapaan, seguridad sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ay walang nakakasumpong eh. Ha? Nung kaligtasan na yan, walang nakakasumpong. Yung iba, kung ano-anong linalagay sa mga sasakyan, mga nadidisgrasya pa rin eh. Sabi nila, binasbasan ito nung pare, binasbasan ito ni pastor, itong sasakyan na ito, winisikan ng holy water, ika nila. Aba, makita-kita ko kung saang pader na kabangga. Binasbasan yun. Maraming mga nakabiti na kung ano-ano doon sa may salamin. Ay, yung mga nagpapabasbas na rin, hindi nyo ba rin ba naiisip? Na walang kabuluhan, yung mga pagbabasbas nilang yun, mga binibiti na yun. Yun yung mga nadidisgrasya. Yun yung kung ano yung mga nakabitin sa kanila. Sa mga sasakyan nila. Na hindi pinag-uutos ng ating ama. Ang tunay na kaligtasan mga kapatid, yung ipinag-uutos ng ama kung ano ang ating dapat.
May pinag-uutos yan na kung anong isusulat mo. Isusulat mo sa pinto, sa dingding. Di ba? Meron siya mga dapat isulat eh. Na ipinasusulat sa atin na dapat natin gawin. At hindi ganun ang ginagawa ng mga taong mga mangluloko. Ngayon, hayag na sa atin, alam na natin kung sino ang mga mangluloko na number 1. Ang mga may pinag-aralan, sinasabi ko sa inyo. May nangluloko ba yung hindi nakapag-aral? Tingnan nyo nga, suriin ninyong mabuti ang nangyayari sa ating buong mundo. Saan ka nakakita ng mangluloko na hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat? Mga English speaking, mga mangluloko ngayon. Diba? Mga matataas na pinag-aralan. Kasi nasabi ng banal na kasulatan, binabago ko ang lahat ng mga bagay. Yung inaasahan natin na aral na mataas na siyang ating pinaglalagakan ng ating tiwala na siyang makatulong sa atin sa ating pamumuhay. Yung aral na yan, ay binabago ng ating Ama ngayon. Dahil ang bunga ngayon ng mataas na aral ay kasalanan. Malakas ang loob mo, mangloko ang kapwa mo. Dahil mataas yung pinag-aralan. Kagaya nung nangyayari kay Kibulo. Diba, yan yung napakataas yung pinag-aralan yan. Tingnan nyo, yung mga naloko ng mga tao. Ang dami. Pero siya merong night duty sa mga babae. May ganun ba utos sa ating night duty sa mga babae? Sa kanya mag-duty? Sikat na ako niya. Kalokohan. Kaya yun namang mahirap naman kasi sa atin, hindi naman natin inaalam kung totoo nga yung sinasabi o hindi. Ay ang Biblia, itong banal na kasulatan na magsasabi kung anong totoo eh. Malalaman mo dito kung totoo yung isang tao. Kung totoo yung kanyang ginagawa, kung totoo kanyang sinasabi, kung totoo yung kanyang pinakasabi. Magsusumbong ang Biblia sa iyo. Kaya matuto tayo magbasa ng banal na kasulatan. Para mawala din yung ating mga kasalanan, mga kapatid. Dahil ang kasalanan, yung hindi pagtupad sa kautusan. Ito yung ating mababasa doon sa Daniel 2:20-22. Dito sa huling araw ay ipapaunawa ng ating Ama sa pamamagitan ng mga nangyayari. Dahil ang ating Ama ang nagtakda ng mga gawain ng mga sumusunod at ng hindi sumusunod. Pag sumunod ka, mabuti yung kalalagyan mo. Pag hindi ka sumunod, masama ang pupuntahan mo. Mabibilad ka sa kahihiyan. Yung pinakatatago-tago mong kasinungalingan ay lalabas at lalabas yan. Hindi maaaring hindi lalabas yan. Dahil ang ating Panginoong si Isawa Ama, hindi yan sinungaling. Hindi siya nang luluto. Kagaya nating mga tao. Magkaroon lang ng kailangan sa araw-araw, kailangan mangloko, kailangan mangdaya. Ang ating naman, hindi ganun. Pag tinupad mo ang utos, wala kang problema. Tapos lahat ng problema, basta sumunod sa kanya. Ang problema, ang mamumroblema sa iyo. Paano ka na maluloko? Haharangan ka ng katotohanan kapag sumunod ka sa buong katotohanan, sa buong kautusan. Haharangan ng katotohanan ng kasinungalingan. Yung ating mababasa doon sa Daniel 2:20-22. Hanapin natin. Daniel. Saan ba yun? Daniel. 2:20 hanggang 22.
Basahin natin kung atin ang natagpuan. Daniel 2:20 hanggang 22. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kaniya. Kung ikaw man ay marunong at ikaw ay may kapangyarihan, huwag mo yung pagyabang. Yan ay sa ating Ama, pinahiram lang sa iyo. Kaya huwag mong gamitin sama-sama yung iyong karunungan at ang iyong kapangyarihan. Kung binigyan ka ng ating Ama ng karunungan at kapangyarihan, gamitin mo sa pagsunod sa kanyang buong kautusan, mga kapatid, sapagkat yan ay kanya. Lahat ng sa kanya, kailangang sumunod sa kanya. Sa 21, mga kapatid. At kaniyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Importante yun, mga kapatid, yung kakaroon tayo ng unawa. Hindi yung ano yung marinig mo, yun na lang. Kailangan unawain mo, hanapin mo kung yun ay totoo. Yun yung isang paraan ng pangunawa. Alamin mo kung totoo nga. Pag napatunayan mo totoo nga na yun nga ay dapat, yun, nalaman mo na, unawaan mo na. Pero hanggat hindi mo inaalam na yun nga ay totoo, yung pangunawa, wala pa rin sa iyo. Yung tunay na pangunawa, malalaman mo yung ginawa nila o sinabi nila sa iyo kung tama o mali. Yun yung paggamit ng pangunawa. Alamin mo kung yun ay dapat o hindi. 22. Siya ay naghahayag ng kalaliman at sa lilim ng mga bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Tingnan mo yung kalaliman, yung kadiliman at ang liwanag, nalalaman niya. Yung kaliwanagan o liwanag ay tumatahang kasama niya. Ibig sabihin, pagkasama niya yung liwanag, dun sa kanyang araw, lalabas ang lahat ng itinatago sa kadiliman, mga kapatid. Dahil kasama niya yung liwanag, tumatahang kasama niya. Doon sa kanyang araw, pag araw niya, ibig sabihin, sa kanya nandun siya. Kanya yung araw niya, nandun siya. Kaya anumang natatakpan, anumang itinago sa kadiliman, o sa kalaliman, malalim na bagay siyang naghahayag ng malalim at lihim na mga bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ito yung huling araw. Ito yung araw ng ating Panginoon si Isaw Ama. Nandito siya. Kaya kita lumalabas ang lahat. Lahat ng mga itinatago ng mga gawaing masama ng mga tao, lumalabas na yun. At pati na yung mga utos ng ating Ama na kinaroroonan ng kaligtasan, nandito nakalabas na rin, mga kapatid. Dito sa programang ito matatagpuan ninyo. Inihayag na niya ang lahat. Doon pa sa Marcos. Tapusin natin. Ang Ama ay
tumatahang kasama ang liwanag. Kaya dito sa huling araw, kung ikaw ay kasama ng mga tumatahan sa kadiliman, yung gumagawa ng kasinungalingan, yun yung nakatira, tumatahan sa kadiliman. Yung mga gumagawa ng pagnanakaw, yung mga pangdadaya, ha? Mga kasinungalingan, mga pagpatay, mga pang-aapit, yan ay ginagawa ng palihim, mga kapatid. Dudukutin mo yung isang tao, bubugbugin mo, paaaminin mo sa mga krimen na hindi naman niya ginawa para ikaw na gumawa ay mailihis. Mangbubugbog ka ng tao, paaaminin mo. Tapos papangakuan niya, giginhawa yung pamilya mo. Umamin ka lang na ikaw ang gumawa ng ginawa ko. Yun yung mga kasinungalingan. Ang tawag na doon, panghaharas ata yun, ginagawa ng mga ganyan. May kasalukuyang naglalaban na ganyan, nakaso na yun. Malaking kaso na yun. Ngayong panahon na ito, hindi na obrehan. Lalabasan na yan. Kaya sinasabi natin dito, ang may pakinig na dapat gamitin sa pakikinig ay makinig na mabuti. Tayo kasi ay masyadong busy sa trabaho. Yung iba ay busy sa kanilang sarili, kung paano nila mapapasaya yung kanilang sarili habang nabubuhay. Dahil ang inaasahan nila, pagpatay ka na, hindi mo na yan magagawa. Aba ay mamamatay ka nga pag hindi mo ginawa yung kanyang buong kautusan. Ang pangako ng ating Ama, yung kaginhawahan na nag-iintay sa atin, kung tutuparin natin ang buong kautusan ng ating Ama, ay hindi pwedeng ihalin tulad sa kaginhawahan na nandito sa sanglibutan. Yung pangako ng ating Ama na kaginhawahan, kung tutupad tayo sa kanyang utos, hindi pwedeng ihalin tulad sa kaginhawahan na nandito sa sanglibutan, mga kapatid. Higit mga 10 times o 100 times na mas mabuti yung pangako na. Kisa diyan sa mga nakikita natin na mga kaginhawahan na dinaranas ng mga mayayaman ngayon, hindi uubra yung kaginhawahan niya. Dahil yung pangako ng ating Ama dun sa atin, kung matupad natin ang kanyang buong kautusan, ay hindi ka na magluluto doon. Gagawa ka pa ng pulot, gagawa ka pa ng gatas, hindi na. Dahil doon ay may bumubukal na gatas at pulot eh. Ay yung kaginawahan ng mga mayaman ngayon ay bibili pa sila ng gatas. Gahanap pa sila ng pulot. Eh napakaganda daw sa katawan niya yung pulot. Eh dun sa lugar na tinuturo ng ating Ama, pag natupad natin ang kanyang buong kautusan, may bumubukal doon na gatas. Hindi ka nabibili. Kukuha ka na lang sa sidlan mo kung gaano karami ang gusto mo. Maginhawa doon, mga kapatid. Yung leon doon kalaro ng mga bata. Yung tigre doon, kalaro ng mga bata. Kasi panahon natin ngayon, huwag kang lalapit sa lino, tigre na sa mga, ang tawag doon, na mga Nako. Sabi sa inyo, lapain ka na, ikaw matanda ka. Eh doon, leon, tigre, may kalaro ng mga bata. Pakaganda rin mga kapatid. Wala kang katatakutan doon. Yung mga ahas doon, hindi mga ngagat. Mga kalaro mo, pati mga hayop doon. At doon walang gulo. Walang awayan.
walang dayaan. Dahil doon ay bago na ang lahat. Wala nang kasinungalingan. Payapa ang paumuhay ng tao doon. Yun yung nag-iintay sa mga sumusunod sa utos ng ating Ama. Yun yung lugar na pupuntahan ng mga masunurin. Ligtas na tayo doon sa lahat ng uri ng mga kapahabakan. Pag nailipat na tayo doon. Ngayon nga lang, itong kasalukuyan, kailangan tayo ay magtiis. Kumapit tayo sa utos. Dahil ito ay, masahe ko sa inyo mga kapatid, ito yung last trip na eh. Kumbaga sa bus, sa sasakyan, ito yung huling biyahe na ito. Itong programang ito, huling biyahe na ito. Kaya kailangan, pag naalaman mo na ito ay last trip na, huling biyahe na, abay, sumabit ka na kung may sasabitan ka pa. Kung may nakikita ka pang pagsasabitan. Kung gusto mong makasama doon sa huling biyahe. Last trip na ito mga kapatid. Kaya nga ito yung huling sugo na eh. Nakasulat sa banal na kasulatan na dapat ninyong pakinggan. Na hindi makinig sa propetang ito ay pupok sa inlubos sa gitna ng mga bayan, mga kapatid. Yun yung nakasulat. Ito ay ating sinasabi dahil ito yung dapat. Dahil bawal magsinungaling. Inuulit ko, bawal magsinungaling. Nasapos na ba natin yung Daniel? Dalawa. Yun, yung liwanag kasama ng ating. Pag nandiyan na siya, ay hindi uubra yung mga sinungaling. Kaya napakarami yung mga alipin ng kasinungalingan. Yung nagsasabi ng kaligtasan ay nasa pangalang Kristo. Ako, nasabi ko sa inyo, dito sa programang ito, magugulat kayo dito. Ang kaligtasan ay wala sa Kristong pangalan, mga kapatid. Ang kaligtasan ay nasa pangalan ng Panginoon. Ang pangalan ng Panginoon ngayon, mga kapatid, ay si Isa. Yun yung, nandun yung kaligtasan, mga kapatid. Ito yung siyang nakakagulat ngayon ay yung mga umaasa sa kasinungalingan na hindi maniniwala dito. Dahil ang maniniwala lang dito, yung umaasa sa katotohanan. Ang maniniwala dito, mga kapatid. Inuulit ko, yung mga umaasa sa kasinungalingan, hindi maniniwala dito. Dahil ang naniniwala lang dito, yung umaasa sa katotohanan. Ito pa, yung dapat nating basahin. Marcos 4:22-23. Tingnan natin mga kapatid. Hanapin natin. Marcos 4:22-23. Paikli yung panahon mga kapatid. Kapag ito na yung kapag ito na ang tinumbok ng mga masasamang tao, nako, hindi kayo makakalapit. Kapag ito ang binanggana ng mga sinungaling, dahil sinubok na nila ito eh. Nakalapit sila, pero itong pangalawa, at hanggang sa kahuli-hulihan, hindi kayo makakalapit sa mga. Kaya lang sila nakalapit nung una dahil yun yung simula. Para magsimula ako. Kaya sila nakalapit. Pero, mo, wala na, naubos ata sila eh. Wala na akong makikita. Sa kabilang sila ko sa kanila at pinapakita kung ano yung dapat. May ginapos pa nila ako. Napakasama talaga ng
Yung mga sinungaling na tao talagang masasama. Kaya ito kung sino, kung baka dalawa o tatlo pa na mga dapat mangyari para maubos na yung mga makasalanan sa lupa at mawala ang masama. Kaya mga kapatid natin dyan, kung sino yung mga nakikinig na kapatid natin dyan, tumutok kayong mabuti dito. Mga nagsasabi dyan na wala daw akong hilig, magpaaral ng anak. Dahil yun yung gusto ng ating ama eh. Yung gusto mag-aral eh, makapag-aral naman. Marami namang gustong tumulong doon. Pag may nakakita sa'yo na desidido kang mag-aral, makapag-aral ka. Kaya nga lang sa akin, hindi ako tinumbok ng ating ama sa pag-aaral. Tingnan nyo yung nangyayari. Mga may pinag-aralan ng gumagawa ng kalukuhan. Ayoko sanang dahil sa akin, sa pagpapaaral ko ay naligaw ng anak ko. Importante dito, sumunod kayo sa utos at kung ano man yung gusto nyo sa buhay, sa kabila ng pagsunod ninyo sa utos ng ating ama, alayayan nila kayo. Kumapit sa utos, gumawa ng mabuti, saan man kayo pumunta, walang masamang mangyayari. Siya nawa. Marcos, anong tawag kanina? 22. 22, 23. Asa na? 22, 23. Ayun, basahin na natin kung ano alaman ito mga kapatid. Marcos 4, 22, 23. Sapagkat walang anumang bagay na natatago, kundi upang maihayag, ni malilihim, kundi iyaoy upang mapasaliwanag. So, dapat nating dapat nating katakutan itong salita na ito. Walang anumang bagay na natatago, kundi upang mahayag. Yun ang nangyayari ngayon ng mga kalukuhan. Ito'y patunay na yung mga itinatago nila ay ngayon nagsisipaglabasan, di ba? Dahil yun yung nakasulat eh. Mahahayag talaga eh, yung mga itinatago na yan eh. Yung mga inililihim, ay mapapasaliwanag. Di ba? Nanonood kayo ng mga balita ngayon sa TV, kahit sa Facebook, sa kahit sa YouTube na nakikita rin ko. Itong gumawa dun sa sa yung AI ba yun? Yung gumagawa yung nagsasalita ng matandang gusgusin. Ako napanood yun na yun. Iba't iba yung pangalan siya tawag yun. Kahit anong tanong mo, sasagot. Kung ikaw ang presidente, ano ang una mong gagawin? Alisin daw niya lahat ng masasama. Lahat ng mga sinungaling, alisin niya. Napakaganda naman sinasabi nun. Puro patungkol sa panangitatanong mo sa mga batas. Pero yung tao nun ay kung magsalita ay yun, AI, pero kung magsalita ay talagang napaka laman. Kung napanood nyo na yun. Siya nawa. Payat. Halos din nagdadamit eh. Magsahin ang katawan. Yun na yun mga kapatid, panoorin nyo yun. Yun ay isang patunay na yung mga salita na binibitawan niya ay hindi mo yun maririnig sa kanino mang abogado o presidente yung sinasabi niya.
Samantalang yung gusgusin ay yung mga nakabarong, yung mga may mga tungkulin sa gobyerno na dapat ay sila ang nag-aari ng ganung pananalita. Dahil yung mga damit nila, kagalang-galang. Diba? Ayun eh, walang gusgusin eh. Pero kung magsalita na ako, talong-talo yung presidente. Diba? Ang galing gumawa nun. At sana eh, tumalab sa kinaukulan yung mga sinasabi mo. At kumapit sa mga tao na may kakayanan na i-drive yung mga nangyayari sa ating bansa. Diba? Dahil nga walang lihim, ito binasa natin dito sa dito sa Marcos 4:22, sapagkat walang anumang bagay na natatago na hindi kundi upang mahayag, ni nalilihim kundi upang mapasaliwanag. Diba? Doon sa 23 mga kapatid, ito lang ang kailangan. Kung ang sino man ay may pakinig, ay pakikinig, ay makinig. Siya nawa. Dahil may binabanggit sa banal na kasulatan kung sino dapat pakinggan na paggagamitan ng ating pangdinig, mga kapatid. Gawa 3:22-23. Ito yung nagkasalita sa inyong harapan, mga kapatid. Kaya sana yung mga kapatid natin dyan sa kung may nanonood, nakikinig sa inyo dyan, yung mga kapatid natin sa kaapelyido natin, kung may nakikinig sa inyo, gamitin ninyo ang inyong pangunawa sa bagay na ito. Hindi ba kayo nagtataka? Ako sa sarili ko, nagtataka ako kung bakit ako ganito na. Kayo ba, mga kapatid ng mga pinsan ko dyan, nanonood dito nakikinig, hindi ko nagtataka dito. Sarili ko, ba't ko nagagawa ito? Itong bagay na ito. Ba't ko nasasabi ito? Wala naman nagturo sa aking tao na ganito. Ang gawin ko. Ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ulit-ulit ko sa inyo, hindi ako ang founder dito. Hindi ako ang nagtayo dito. Kundi ang nagtayo sa akin ay ang Espiritu Santo, mga kapatid. Siya nawa. Siya ang nagtayo dito, hindi ako. Kaya sana kahit may ilan man lang sana ng mga kapilyo na nasa malayo pero nandito sa malapit sa harap ko, na may mapasama mo lang sa inyo sa kaligtasan mo. Kung may pinag-aralan, dito nyo gamitin. Kung kayo marunong, dito nyo gamitin. Kung kayo'y malakas, dito nyo gamitin, mga kapatid. Dahil lahat ng sangkap ng ating katawan ay kailangan natin gamitin sa paglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Yun ang ating tanging dapat gawin mo. Kung ang sino man ay may pakinig, na dapat ipangdinig, ay makinig. Ha? Ulit-ulit nating binabanggit yan. Dahil dito sa huling araw nga, dito sa huling araw na ito, ito yung ating ipinahahayag, ipinauunawa, mga kapatid. Kagaya nung nakasulat doon sa Jeremias 23, 20. Atras tayo, mga kapatid. Jeremias 23. Tumutok kayong mabuti. Tayo ay nilikha lamang ng ating Panginoon. Si Isaw ang wala tayong karapatang sumuway. Yun
sana yung dapat mangyari. Wala tayong karapatan sana na sumuway. Kung tayo ay marunong tumanaw ng utang na loob sa ating Panginoong Kristo. Kaya tayo binuhay, kaya tayo nilikha para sumunod, mga kapatid. Sumunod sa kanyang buong kautusan. Hindi tayo nilikha ng ating Ama para sumuway. Nilikha niya tayo para sumunod. Naunawaan niyo ba yun, mga kapatid? Nawa. Nakakalungkot nga lang, bakit tayo sumusuway? Samantalang nilikha tayo para sumunod. Bakit tayo sumusuway? Ano ang ating pinagmamalaki? Yan ngayon ang tanong. Ano ang pinagmamalaki mo? Bakit ka sumusuway? Sino ang pinagmamalaki mo? Bakit hindi ka sumusunod? Mabigat na tanong yun. So kapatid, sino ang pinagmamalaki mo? Bakit hindi ka sumusunod sa utos ng Ama? Baka sasabihin mo, wala lang. Hindi ako sumusunod dahil wala lang. Yun yung karaniwang naririnig natin pag tinatanong sila ng may laman, nakatanungan. Sasagot, wala lang. Mag-isip-isip kayong mabuti. Baka pag dumating na, pag naramdaman ninyo mga kapatid na minuto na lang, nararamdaman nyo, minuto na lang, mamatay ka na. Pag naramdaman nyo yun mga kapatid, sabi sa Ilocano ay pagalimba daw kan, pagkulimbatog kan, amo-amo na niya pagkapkaptan, hindi mo alam kung saan ka kakapit. Hindi mo alam kung iikot ka, kung dadapa ka, uupo ka, tatagilid ka. Napakahirap ng ganong sitwasyon. Minuto na lang, mamatay ka na. Alam mo yun. Naranasan ko yung kapatid. Pinaranas sa akin ng ating Ama para sumunod lang ako sa kanya. Baka gusto nyo mangyari sa inyo yun. Mabuti kung bigyan din kayo ng pagkakataon na kagaya ng binigay sa akin ng ating Ama. Binigyan pa ako ng pagkakataon. Hanapin mo, tatawag ka, mangangako ka. Hanapin mo kung nasa ang utos ng ating Ama. Magtatanong ka, magdadasa ka, magtatanong ka sa ating Ama. Ano po yung mga utos mo? Susundin ko, pagalingin mo lang ako. Ituro mo po sa akin ang buo mong kautusan. Pagalingin mo lamang ako. Hindi na po ako susuway sa iyo. Mangangako ka ng ganun. Sigurado yan. Pag naramdaman mo na minuto na lang, mamamatay ka. Marami mong ipapangako sa atin. Susunod na po ako. Maswerte mo pag ginanong ka ng atin. Pero pag binigla ka na lang, parusahan na hindi ka na makapagsalita. Ay, kasama ka sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo Ama na dapat malipol at dapat mawala. Kaya ngayon pa lang, bago mangyari, pinagpapaunan ng ating Ama at ipinapaalam sa atin dito sa huling araw kung ano na talaga yung dapat gawin ng tao. Hindi na yung pagpapayaman. Laos na yan, yung mga pagpapayaman na yan. Ang uso ngayon mga kapatid, pagpapakabanal. Siya nawa. Hindi pagpapayaman. Hindi na yung sarili na lang natin ang iniisip. Ang isipin na lang natin ngayon kung ano ang ipinag-uutos ng ating Ama. Yan yung bago ngayon mga kapatid. Tingnan nyo, dito sa huling araw, pinakakayag ng banal na kasulatan ni Jeremias. Anong tawag kanina? 23:20. Ayun, 23
20, ah, tapos doon sa 30, 24. Halos parehas ang laman nito. 23-20 anong ating laman na mababasa. Yan, basahin na natin. Ang galit ng Panginoon ay hindi mapaparam hanggang sa kaniyang magawa at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay lubos ninyong mauunawa. Ito yung mga kapatid. Ang galit ng Panginoon ay hindi mapaparam. Bakit hindi mapaparam? Alam niyo yung hindi mapaparam, mga kapatid? Hindi mawawala. Hindi mapupunas. Bakit hindi mapupunas? Bakit hindi mawawala? Hanggat hindi natin sinusunod ang buong kautusan. Hindi mawawala ang galit ng ating Panginoong si Ikaw. Mawawala lamang yan kapag sinunod na natin ang buong kautusan. Kaya tingnan nyo, yung nangyayari ngayon, mga lindol na yan, may mga sakit na naman ngayon, yung ibang mga lugar nagla-lockdown. Diba? Yung banta ng yung malaking kaguluhan na yan, November 30, kung ano yung gagawin ng ating Ama na ipapasok sa mga isip ng mga taong mag-arali na yun. Sasagawa ng ating at sa huling araw nga ilubos nating mauunawa ng galit ng Panginoon na hindi mapaparam. Diba? Mga gumagawa ng kasinungalingan, ang galit ng ating Ama na sa inyo, nakatutok sa inyo. Tingnan nyo, doon pa sa hindi lang isang binanggit ito, doon sa 30. Jeremias 30, 24. Yun, tingnan natin. Bati tayo ng konti. Sabi ng iba, pagdating daw ng ating Panginoon, maliligtas na, may kaligtasan. Hindi nyo alam na sa araw ng Panginoon andyan yung parusa sa kanyang kaarawan. O doon pa sa Jeremias 30:24, basahin natin mga kapatid. Ang mabangis na galit ng Panginoon na hindi mapaparam, ganun din ata ang laman hanggang sa maisagawa at hanggang sa kaniyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay inyong mauunawa. Ang plano kasi ng ating Ama malipol yung mga makasalanan sa lupa at mawala ang masama. Yun yung haka ng kanyang puso. Yun ay hindi papaparam. Hanggat nandyan yung mga makasalanan, hanggat nandyan ang masasama, yung galit ng ating Ama nandyan pa rin. Para mawala yung kasalanan, para malipol ang masasama, sumunod tayo sa buong kautusan, mga kapatid. Lahat ng kasalanan natin, lahat ng kasamaan mawawala. Dito nyo matatagpuan. Kailangan lang nating balikan, mga kapatid, ang buong kautusan. Yun, may mababasa tayo dun sa Mateo 13:9 hanggang 16, mga kapatid. Mateo 13:9 hanggang 16. 13:9. Mateo.
20 tayo mga kapatid. 13:09. O, pasado alas 12 na tayo. Di bali mga kapatid, ngayon ay unang Sabat. Kahit maghapon pa tayo dito, okay lang. Kung kaya nyo. Sa akin kaya ko eh. Dahil ang gusto ko ay masaya ako maglingkod sa inyo. Ibahagi sa inyo kung ano pa yung mga pinag-uutos ng ating mga napakarami nito. Ewan ko kung ilang taon na tuwing Sabado ay maririnig ninyo mga utos pa ng ating yung mga karagdagan o kapunuan, kakumplituhan ng kanyang mga bilid, mga kapatid. Ito pa yung ating mababasa sa Matthew 13:9 hanggang 13:9 hanggang 16. Yan, markahan na natin para alam natin yung hangganan. 13:9 hanggang 16. Basahin na natin. Ang may pakinig, ang may mga pakinig, ha? Nakalagay, ay makinig. Ang may mga pakinig ay makinig. Diba? Malinaw mga kapatid. Nakasulat. Doon sa 9. Siya nawa. Ang may mga pakinig ay makinig. Ayan, makinig kaya mabuti. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo pinagsasalitaan ng mga pinagsasalitaan sa mga talinghaga? Bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Talinghaga ng salita ito. Doon kasi sa mga alagad, ipinaalam ang hiwaga ng kaharian ng langit. Pero doon sa iba, sa kanila ay hindi, sa iba, hindi ipinagkaloob. Sa mga alagad lang ipinaalam yung hiwaga ng kaharian ng langit. Pero doon sa iba, hindi na. Mga alagad lang. Kaya kung gusto mong malaman ang hiwaga ng kaharian ng langit, pumasok ang maging alagad. Malalaman mo kung ano talaga yung hiwaga ng langit. Pumasok ka dito mga kapatid. Maging alagad ka para maipaalam sa'yo at malaman mo kung ano yung hiwaga ng langit. Pag hindi ka alagad, hindi mo maunawaan kung ano ang hiwaga ng langit, mga kapatid. Tuloy natin dito sa 12. Sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan. At siya magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Yung kasing mga alagad, maraming mayroon sa kanila eh. Mayroon sa kanilang tata, mayroon sa kanilang pirinta. Diba? Dahil nakasulat yan eh, maglagay ka ng tatak sa noo, maglagay kayo ng tirintas, kaya sila ay mayroon. Mayroon sila na pinag-uutos ng ating Ama, kay tatak ni tirintas. Kaya sinasabi dito, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan. At siya ay magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Aalisin ang anuman na wala sa inyo. Sa 13, kaya sila'y pinagsasalitaan ko ng mga talinghaga sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakakita at nangakikinig ay hindi sila nakakarinig ni hindi sila nakakaunawa. Ikaw kapatid na nakikinig dito, naunawaan mo ba? Ngayon kung ito yung naunawaan mo, isa ka sa tinatawag na maging alagad, mga kapatid.
Pero kung nakikinig ka dito at hindi mo ito naunawaan, hindi ka tinatawag na maging anak. 14. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraan ay hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraan ay hindi ninyo mamamalas. Ibig sabihin, nung mamamalas, ano ba sa Tagalog pang iba yung mamamalas? Hindi makikilala. Nakikita niyo ako na nagsasalita, mga kapatid. Naririnig niyo ako nagsasalita, pero hindi ninyo naunawaan yung sinasabi ko. Nakikita ninyo ako na sinasabi ko sinugo ng ating Ama, pero hindi ninyo pinaniniwalaan. Hindi ninyo nalalaman na ako nga. Samantalang sinasabi ko sa inyo na ako ang huling sinugo ng ating Ama na dapat pakinggan. Kaya, tuloy natin. Palagi ko sinisingit yun, mga kapatid. Dahil sa pagdating ng itinakdang araw, huwag nyo sisisihin ang ating Ama. Dahil may sinugo siya ngayon na nagsasabi sa inyo kung ano talaga ang dapat gawin. Baka sasabihin nyo, pagdating nung pumapatak na yung mga bluking yelo, yung ang babagsak ang mga kutsi, mga ngayupi, yan eh. Pero walang tao babagsakan. Pero yung mga bahay na, mga diba, ulan ng bluking yelo. Nakakatakot yun, mga kapatid. Akala ko babagsakan ka, sa tabi mo lang pala babagsak. Tapos may pag-ulan ng apoy. Yun, yung maraming mamatay doon. Dahil masusunog yung mga bahay. At baka saka nyo lang tumaalala. Ito yung sinasabi nung nagsasabing sa huling sugo. Nasa na kaya sila? Baka huli na ang lahat. Saka lang kayo magpaplano na lumapit dito kapag huli na ang lahat. Kagaya nung nangyari doon sa panahon ni Noe. Nung gumawa siya ng barko. Ganon din dito, mga kapatid. At ganon din yung mangyayari. Mag-aapura kayo na lumapit dito, pero huli na ang lahat, mga kapatid. Kaya bago yun mangyari, sinasabi ko sa inyo ngayon, na wala kayong ibang sisisihin sa itinakdang araw ng ating Ama. Kung kayo'y madamay sa kapahamakan, wala kayong ibang sisisihin kundi ang inyong sarili din lang. Dahil dito palagi natin sinasabi, ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig, mga kapatid. Ituloy natin, sana tayo 15 hanggang 16 tayo, mga kapatid. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tainga at makakaunawa ng kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Yeah. Pag nagbalik loob kayo, narinig ninyo ito, naunawaan ninyo, sumunod kayo sa utos, pagagalingin kayo ng ating Ama. Yun yung laman ng salitang ito. Ay, ibig sabihin, pag ikaw ay magaling, marunong ka na. Lahat ng marunong, lahat ng may nalalaman, lalong-lalo na sa utos ng ating Ama, ayun yung mga nalalayo sa kapahamakan. Maliligtas ka, mga kapatid, kapag marunong ka. Alam mo na yung utos, ginagawa mo na. Doon sa 16, mga kapatid, datapat, mapapalad ang inyong mga mata. Ibig sabihin kasi nito, ang pinagsasabihan nito, yung nasa harapan niya. Mapapalad ang inyong mga mata. Ibig sabihin nasa harapan.
yung mga malapit, yung nandito. Sapagkat nakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat nakakarinig. So kapatid, na nakikinig dito, naunawaan mo ba ito? Kung ito naunawaan mo, mapalad ka. Kung ito'y inyong gagawin. Mga kapatid, sa pamamagitan ng mintahan nito, pansamantala, tayo ay maghihiwa-hiwalay at sa ganito ring araw at oras ay muli tayong magkikita-kita. At sa inyong lahat, mga kapatid, na mga nanood at ang importante ay nakinig sa maliit na programang ito ng ating Ama. Saan man kayo naroroon, anuman ang inyong katayuan sa inyong buhay, muli, sinasabi ng Espiritu Santo na ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumain ng lahat. Kanawa at kanawa. Sinawa. Panoorin tayo niyo sa kanyang ng katutunan, mga kapatid, dahil yan ay kinakailangan.